Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Kamusta po ang lahat? At today, ngayon po ay January 17th. And ano po ang balita sa inyong lahat dyan? At syempre, tayo po ay magkakaroon ulit ng ating episode ng daily vlogs ng All About G, the Green Iguana. So syempre dito po si G natin ngayon, nagpapainit, kanyang sunlight exposure. Ayun, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Dito po tayo sa likod ng aming bahay at meron tayong magandang sunlight exposure para kay G natin. At nagugustuhan talaga ni G ito dahil maganda yung epekto sa kanya, especially sa kanyang balat at sa kanyang digestive system pag siya po ay nainitan. So sunlight is very important. It's a very essential when it comes to energy. At ang sun is the source of energy naman, di ba? Alam naman natin lahat yan. At sa mga reptiles po, yung UV, yung ultraviolet rays po ay malaki po yung tulong sa kanila. Samantala po sa atin mga tao, mga human beings po ay iba yung effect ng UV rays sa atin. Mas kailangan pa natin ng infrared light kaysa sa UV rays. Pero syempre ang purpose po ng pagpainit po natin kay G is para yung mga organs niya, magkakaroon po siya ng mga conversion into vitamin D3, so lahat ng mga calcium, so lahat ng mga kinakain niya po ay kailangan ma-digest sa pamagitan po ng tulong po ng sunlight. Ang sunlight po ay malaking tulong sa kanya. So sa atin naman mga human beings, sa atin naman mga tao, the best na ilaw po sa atin na natural light na nagaling sa sun ay ang infrared light. So sinasuggest ko po sa inyo kung gusto nyo po talaga na ma-avail ang libreng at ang healthy infrared light na nanggagaling po sa sun, available po yan from 5:30 in the morning, sometimes 5:10 in the morning until 7 in the morning. So pagkalampas po ng 7, dahil po ay umiiba na yung ikot ng mundo natin, no? Uminipis na yung ating ozone layer, yung mga screens ng ating cloud, ng ating environment, ng ating hemisphere ay luminipis na. So mas maganda na before 5, mga 5:10 to 5:30 or 6, 7 or 6:30 ay tayo ay lalakad-lakad sa labas ng ating bahay o makapunta tayo sa mga park or doon lang sa harap ng ating bahay or mag-jogging. Yan ang pinaka-the best time na ma-avail po natin yung sunlight sa infrared light. Yung infrared light kasi iba po yung epekto ng infrared light compared sa ultraviolet rays. Yung ultraviolet rays kasi mainit yan at nakakasunog po yun ng balat. Yung infrared naman po ay hindi naman siya mainit pero yun yung invisible light na parang nakaka-penetrate sa ating muscles and bones, which is malaki po yung tulong sa atin yan kasi yung binibreakdown niya yung mga vitamin D3, yung ating mga cholesterol kino-convert into vitamin D, mga ganun, at tinutunaw niya po yung ating mga cholesterol. So sa mga gusto po dyan, mga high blood pressure, mga high blood, ng mga pasyente natin, ng mga kaibigan natin dyan, the best time to go out para ma-avail niyo po yun, yung libreng infrared light is yung medyo madilim-dilim pa at hindi pa mag-aano kataas yung ng araw. At saka ang pinaka-importante po ay mayroon pong energy na lumalabas po sa ating ground, sa lupa at sa ating Mother Earth at sa ozone, mga around 5:10 to 5:30 ng umaga. At yan din ang oras kumbaga na maingay po yung mga ibon. At saka kung minsan po meron tayong makikitang mga iba't ibang, kung sa mga ibang lugar ka, makikita po tayong ibang mga hayop na lumalakad-lakad sa mga natural park po, mga rabbits, mga skunks, mga squirrel, ay nag-i-enjoy po yan sila. Maliban po sa mga ibon,
ay may nag-i-enjoy po yan sila na umikot-ikot at lumakad-lakad at tumatalon-talon yan sila dahil po nararamdaman po nila na ang ilaw, na ang may lumalabas po na energy sa lupa. At that simply tells us na tayong mga tao, kailangan din natin i-avail yan. Dahil yung kasing energy na yan ay very, very high. There's a high energy, especially po na tayo po sa modern world ay hindi na po tayo nagkaka-contact sa Mother Nature. So, most of the time po, nasa harapan na po tayo ng computer, nasa loob na po tayo ng bahay, nakasapatos, nakatsinelas, at nakadamit na po tayo. So, iba na yung mga damit natin, may mga chemicals na, pag naglalaba po tayo, ay may mga, may mga ginagamit na po tayong mga fabric softener, o minsan po yung tubig natin po ay hindi malinis, yung iniinom nating tubig ay hindi malinis. So, importante po na talaga na natin yan, na magkakaroon pa rin tayo ng natural connection. Especially yung tawag natin dyan is grounding. So, ang grounding po is very important dahil po ang grounding is when you have a direct connection with the ground. Yung minsan yung pag tinatanggal po natin yung ating mga sapatos, mga tsinelas at medyas at naglalakad po tayo sa natural ground, sa lupa, sa buhangin o sa dagat. O pag nasa beach po tayo, yun, natural grounding po yan. Meron ding iba dyan na nagyayakap o yumayakap po ng puno. So once na dumapat po yung inyong balat, ang inyong skin sa part ng natural na part ng Mother Nature at wala po siyang mga barrier like rubber at plastic at cement. Cement niya is okay lang pero kung minsan po ay meron silang hinahalo dyan sa semento na plastic o rubber, so umiiba na po. So yung ating yung ating grounding po is one way po yan na ina-absorb po ng Mother Nature ang ating mga negative na mga energy at nag-absorb po tayo ng mga positive energy. So parang nababawasan po yung ating mga sakit, ang ating mga bad na mga circulation pag na-absorb po yan ng Mother Nature. So sa mga mahilig dyan, especially yung nagpupuyat, siyempre pag nagpuyat ka, oras ka na magigising sa umaga, hindi mo na talaga makikita yung ideal na sunlight. Kasi yung ideal na sunlight po is from 5:10 to 5:30 to 6:30. Yun nga, hanggang dyan lang po yan. Paglampas po ng 7:15 ay medyo mainit na at iba na po yung sunlight na yan. Infrared light, sana yung kailangan natin ay naging ultraviolet rays na po siya. So again, hindi po siya ang ultraviolet rays po. Ang sunlight po ay hindi po nagkukos ng cancer. Tandaan po natin yan. Hindi po siya nagkukos ng cancer. Yung nagkukos po ng cancer is ang lifestyle po natin. So halimbawa, yung pagkain na kinakain natin, di ba? So yun, yung routine na kinakain natin araw-araw, for how many years na yun yung ating ginagawa. And then, ang second dyan is yung lifestyle pa rin. Yung mga vices natin. So, umiinom ba, naninigarilyo, nagda-drugs, o nagre-rely ka lang po sa mga Western medicine medications. So, halimbawa, may maintenance drugs ka. So, yung maintenance drugs kasi, may maintain ka lang yan. Na time will come po na magiging toxic na po yun sa inyong liver at saka kidneys at saka spleen. Kasi, tinatawag ngayong maintenance kasi for maintenance na yan for life. Hanggang kailan ba yan? Hanggang mamamatay ka na, yun yung iinumin mo. Pero ang goal po ng ng Oriental or Eastern or Chinese medicine, traditional medicine is kailangan talagang we have to let you out of the problem. So identify po natin ano ba ang nangyari, bakit meron akong ganito. 'Di ba? Bakit meron akong ganito? It's because there's a few factors. Ang pinakauna po ay malnutrition. Sa mga is malnutrition. So, ilang beses na po tayo nag-lecture about how to properly nourish your body.
So, siyempre, ano ko lang yan, yung tubig natin, araw-araw, at least 6 to 8 glasses of water every day. And of course, chew your food really, 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 really well. Pag kumakain po tayo, nguyain natin yung pagkain kasi by the process of chewing, by the execution of chewing, kumbaga pag nangunguya ka, yun ang yung jaw at saka yung teeth ay nag-grind, 'di ba? Nag-grind po 'yan. So it also stimulates the production of your gastric juices, yung mga juice at mga acids po sa tiyan natin. And not just the gastric juices but as well as the saliva, yung laway natin. So pag nagpo-produce po yung saliva at ang gastric juices, dumadami at nagpo-potent din yung ating enzymes, yung digestive enzymes natin. Ang digestive enzymes po ay very important, especially sa metabolism ng pagkain natin. Siya po ang tumutulong para ma-digest at especially ma-absorb po. Parang susi po yan yung enzymes natin. I-absorb yan ng ating mga, i-convert yan ng enzymes natin yung pagkain into what the body needs. At once na ma-absorb po yan, parang susi yan na siya yung magbubukas para ma-intake po ng katawan po natin yan ang mga nutrients or mga minerals and vitamins na yan na supposed to be ay gagamitin po ng ating mga organs. Ang problema po dyan, pag na-mess up mo yung inyong mga enzymes, ay hindi siya makapagtrabaho. Ang mangyayari is the food that you ate will just go to waste. Hindi siya ma-absorb ng katawan natin kasi yung kinain mong pagkain ay hindi na-absorb ng properly because the enzymes did not do their job properly. So ano po yung mga causes po kung bakit yung enzymes natin ay hindi nagpa-perform properly? So ang pinaka problema po natin diyan is hindi natin inunguya yung pagkain, diretso na yan. Lunok talaga, no? Linulunok talaga. Hindi na natin binibigyan ng time na nanguya kasi po wala tayong oras. Ilang minuto lang ba yung binigay sa iyo na break sa trabaho, for lunchtime or dinner or breakfast, or wala ka na talagang time kaya ang ginagawa mo ay umiinom ka na lang po ng juice or smoothie. So smoothie and juice is considered liquids. So pag liquids po yan, sino ba naman ang ngumunguya pag umiinom ng liquids? Diba? Wala na. So hindi mo na nasistimulate yung inyong gastric juices at gastric enzymes at ang inyong intestines. Kasi pag nag-nguya po tayo, yung intestines po natin ay gumagalaw yan. Kaya na-observe niyo pag ano tayo ng bubble gum, 'di ba? Pag nguya tayo ng bubble gum, in 5 to 7 minutes po nagugutom ka na agad. Kasi po with the help of chewing, chewing initiates the movement of the digestive system, especially po ang intestines natin. So pag hindi mo ginunguya yan, hindi gagalaw yung inyong intestines. Pag umiinom ka na lang ng liquids, 5 to 7 minutes po, wala na yun ang pagkain na yan, yung ininom mo. And at the same time po, pag nag-mix po yung liquids at saka yung laway mo at saka yung gastric enzymes, yung liquids ay may possibility po, lalo na kung more than 1/4 ng cup, yung tasa, pag more than 1/4 po ng cup na liquids ang ininom mo, kayang-kaya niya po iyon isirain yung potency or i-dilute ang potency ng yung ating mga enzymes and ating mga gastric juices. So, pwede niyang gawing malasaw. So, maging malasaw yan. Yung maging malasaw is weak. Yung parang hindi siya concentrated. So, ang pag-ano niyan is pag kailangan na mag-perform ang mga enzymes, very weak na po siya. So, hindi niya po magagampanan yung kanyang trabaho dahil very weak na po ang gastric enzymes and gastric juices. So, what will happen is your food will end up not properly processed and raw pa rin siya dahil po hindi siya na-process. Raw. Kaya kung kumain ka ng medyo maalat-alat or high in salt or high in sugar na mga pagkain or high in fats, yung instead na mako-convert po yan into energy, into proteins, into proper whatever the body needs. Kasi yung enzymes ay kailangan hanap ng paraan yan para i-convert yun eh. May mga iba't ibang enzymes tayo. So what happens is, hindi siya ma-absorb, pero ma-absorb po. Hindi siya napaprocess, na-absorb po yung raw materials. So, na-absorb yung salt, sugar, yung fats. So, tataas yung inyong blood pressure, tataas yung sugar level, tataas yung triglycerides, cholesterol. So, yun yung mangyayari. So, anong pinaka-importante dyan? Chew your food really, really, really well and try to avoid drinking liquids with your meals
bigyan ng 1 hour interval po yan. Alright mga masters, hanggang dito lang po tayo ngayon ha. Nagre-remind na po ako sa inyo. Sa susunod naman tayo mag-lecture. Alright, thank you so much. God is great. Yahoo!